Inaasahan pa rin ang mga nakakashock na electricity bill ng ilang consumer kasunod ng anunsyo ng Meralco na taas singil ngayong buwan. May paraan ba para maibsan ang pasanin ng mga consumer? Kaugnay niyan, makakapanayan po natin Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa Dimalanta. Chair, magandang umaga po. Thank you for joining us sa Unang Balita. Magandang umaga po sa lahat ng kasama natin ngayong umaga. Okay, Chair, ito hong inaprubahan ng ERC na 4-month staggered payment ng mga distribution facilities sa WESM o yung Wholesale Electricity Spot Market. Ano po bang ibig sabihin niyan? Ano magiging effect niyan sa ating mga consumer? Bababa ba o mababawasan ng sigil sa kanilang kuryente o liliit lang yung increase pero increase pa rin? Pakipaliwanag po. Tama po. May increase pa rin pong inaasahan sa iba, hindi po siguro sa lahat. Pero definitely po, ang objective natin dito ay mabawasan. So, maasa naman po kami na babawasan ito talaga yung bayarin natin sa kuryente. Hindi isang bagsak. Baling i-distribute over the next 4 months po. Yung increase na naramdaman natin because of the summer months po. Oho, so ito ho, para lang ho sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano, ito hong WESM na to, itong mga cost ng WESM, ito ho ay dahil sa napakataas na demand nitong nakaraang summer months, di ho ba? Mataas na demand, tsaka po may mga pumalyang planta na malalaki. Usually po yung malalaki, sila yung mas mura kasi po nakakapag-supply sila sa mas marami na isang pasilidad lang sila. So nung pong pumalya yung malalaki, sinalo po nung maliliit, kaya po hindi tayo nagka-system-wide blackout. Pero ito pong maliliit na ito, ang takbo po nito galing usually gumagamit ng crudo na mas mahal. Mas mahal po yung fuel nila. So, nagpataas din po ito ng presyo. So, dalawang reason po. Una, tumaas po yung demand, kaya po tumaas yung presyo. Pangalawa, mas mahal po yung yung panggatong na ginagamit ng mga tumakbong planta. Kaya kailangan naman po ay mabawi po nila yung fuel cost, tawag po natin doon. Okay. Fuel cost po nila. Ito naman pong inanunsyong pagtaas ng Meralco ngayong buwan, 64 centavos per kilowatt hour. Maasahan po natin, this is just the first in a series. Tama ho ba? Magkakaroon pa ho ng mga succeeding increases? Sana po hindi na po yung ito po kasing binil ng Meralco na yung mga naipalabas nila or nai-anunsyo na nila, ito po yung nagmula po sa summer months. Ang Okay. ating monitoring naman po over the last 2 weeks, actually halos pangatlong linggo na ito, medyo normal na po tayo, wala nang mga red or yellow alerts, nakakabalik na yung ating mga planta. Hindi pa lang nga po yung ating mga hydro plants kasi kulang pa rin yung tubig. Pero inaasahan natin na nagno-normalize na yung sitwasyon, so hindi na wala na tayong iniinda dapat na mga supply crunch over the next few months. Ngayon naman po, dahil yung pag-uutay-utay natin sa 4 na buwan, may estimate ho kaya tayo magkano lalabas yung charges kada buwan? At may range ba kayo kung magkano magiging bottom line effect nito sa electricity bill ng mga consumer? Opo. Iba-iba po kasi yung impact sa atin, depende kung nasaan po tayo. Tayo dito sa I assume nasa Meralco franchise area Yes, po tayo. Ang estimate po ni Meralco nung unang nagtanong sila sa amin, mga 15 to 20 centavos yung bababa. So, or yung maapektuhan. So, bababa po yun ng konti. Tapos, spread over the next 4 months. Kaya po, ang inaasahan natin, pwedeng saluhin ng mga susunod na buwan kasi mas mababa na dapat yung bayarin sa susunod na buwan. Ayaw naman natin na magpatong-patong. Pero, Sir Ivan, yun pong malaking epekto nito dun sa mga lugar na halos 100% WESM exposed sila. Walang kontrata yung mga utility nila. Tulad po ng mga anong lugar to, ma'am? Meron po tayong mga electric cooperatives na nasa Visayas na 100% exposed. So sila po, yung estimate namin nasa 150 to 2 pesos dapat yung isang bagsak na increase. So yun po yung hahatiin natin ng 4 na buwan. Nitong Mayo ho, Chair, sinabi ni Pangulong Marcos, sinususpindi ninyo yung operasyon ng WESM kapag may red alert. Ito ho, nagkaroon ho ba ng impact ito sa pinapasang bill ng mga consumer? Malaki po yung impact. Yun pong estimate natin dun sa kung nung may suspension or kung walang suspension, minsan po nagre-range ng up to 50% yung nababa dun sa presyo sa merkado. So nakatulong din po ito, pero ayaw nga po natin sana na palaging ganito yung sitwasyon na nangingialam yung
yung Energy Regulatory Commission sa Oho, presyuhan. So ayaw naman natin na masanay dito. So may ibang measures po tayong inaaprubahan katulad nung sinabi ko kanina yung mga 100% WESM exposed. Inaprubahan na po natin yung mga power supply agreement nila para po hindi na sila aasa lang sa WESM. May kakontrata sila na nakakasado na yung presyo, hindi malikot yung magiging presyo ng mga consumers nila. Ah, ma'am, yung tanong din siguro ng mga kababayan natin, bukod sa mas mataas na demand, obviously dahil nga summer, bakit po nagpamahal ang presyo ng kuryente sa WESM? Ito ho ba'y Opo. talagang demand-driven lamang o may iba pang factors at play kung kaya ho talagang napakataas ng presyo? Mhm. Unang-una po yung nakita natin ng summer demand po at saka yun nga po yung mga pumalyang planta. So ang ginamit yung mga mas mahal na planta, mas mahal yung crudo, mas mahal yung or yung coal nila na or actually yung mga coal po natin nun bumagsak. So mas mahal yung crudo. Right. Diesel plants po yung sumalo sa atin nung summer. Pangatlo po, depende din po sa area. May mga lugar po tayong tinatawag na may high congestion para pong matindi yung traffic ng kuryente doon sa lugar na yon. Nagpapataas din po yun ng presyo kasi po walang madaanan yung kuryente, nagsisiksikan doon, yung electrons nagsisiksikan doon sa isang lugar. So may impact din po yun sa presyo. So may mga ganong technical po na reason. Apo. Having said all that, ma'am, dumaan na naman tayo sa isang napakainit na summer at talaga nagtaasan ng mga electric bill natin at nagkaroon na naman ng mga yellow, red alert. Moving forward, ano ho kaya yung mga pwedeng hakbang panggawin ng gobyerno, ng ERC, para ho yung ultimately, ang gusto lang naman po ng mga kababayan natin ay mas mababang presyo ng kuryente. Ano ho maaasahan natin sa mga susunod pang mga taon? Tama po. Actually, tama po kayo. Ang gusto lang naman natin, actually, ang unang-unang gusto lang po natin ay may kuryente. Pangalawa po, Right, right. mas mababang presyo ng kuryente. So, ang unang-unang sinusolusyonan po natin ay ang issue ng supply. Gusto po natin mas maraming pumasok na mga planta, hindi lang po mas maraming pumasok na plantang malalaki, kundi tayo rin po mismo. Ito po isa sa mga talagang personal na sinusulong ko sa mga interview po na ganito. Kung kaya po natin, may mga kababayan po tayo na ma-afford naman maglagay ng solar sa mga bahay Sa nila. renewables Mag, tayo. Oo. Opo, tsaka po magsariling sikap po. Para po yun din pong demand sa grid ng mga hindi kayang maglagay ng mga solar sa kanilang mga building or bahay, kukonti na lang po. Hindi naman po kukonti, mababawasan po sila. Kasi Right. po nagsasariling sikap yung iba. So, marami pong mga programa yung ginagawa po ng gobyerno. Pero sabi ko nga po, unang-una, kailangan po madagdagan yung supply natin para po mas may breathing space po tayo pag tumataas po yung demand. Chair, maraming salamat po sa pagpapaunlak. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po. Nakausap po natin ERC Chairperson Mona Lisa Dimalanta.